Humihingi naman ng hanggang 7 pisong taas presyo ang mga manufacturer sa higit 40 pangunahing produkto. Nalulugi na raw sila sa gastos at walang prenong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Binubusisi ni Alice ang presyo ng bawat produktong bibili. Ay sabi nito isa, ni Raven Dakanay. Wag mo madam. Wait lang po, babasahin natin. Sabi ni Raven Dakanay, kala ko deleted na tong channel na to. Alam mo, yan yung maling akala mo. Kasi akala mo rin may utak ka. Yung pala puro atay. Kaya, ingat-ingat ka sa akala. Maraming dyan, nayayari dyan, mga maling akala. Akala mo may laman yan yung utak mo, yung pala puro atay. Tuloy natin, pasok! Sa supermarket dahil ibinebenta niya ito sa kanyang tindahan. Tinitingnan niya kung anong produkto ang swak sa budget ng kanyang mga suki. Yun nga lang, kahit saan tumingin ay sobrang mahal daw talaga ng mga bilihin. Wala nang murang alternatibo talaga. Kaya para sa akin, ginigising ko na talaga yung gobyerno, magising na kayo at kami hirap na. Kaya dumarami yung mga gumagawa ng masama dahil no choice na sila eh. Pero mukhang lalo pang iinit ang ulo ni Alice at maraming mamimili. 14 na manufacturer kasi ang humihirit sa Department of Trade and Industry ng dagdag presyo sa higit 40 pangunahing bilihing pasok sa kanilang suggested retail price. Naglalaro sa 10 centavos hanggang 7 pesos ang gusto nilang itaas sa presyo ng delata, kape, noodles, asin at bottled water. Meron ding gustong magtaas ng presyo sa non-food items tulad ng baterya at sabon. Ayon sa ilang manufacturers, tumaas ang kanilang gastusin sa ingredients, raw materials, packaging pati sa petrolyo. Aprubahan man o hindi ng DTI ang hirit at taas presyo ng mga manufacturers, hindi naman nila mapipigilan ang dagdag singil sa mas maraming brands na hindi naman sakop ng suggested retail price ng ahensya. Ang problema, marami nang nagpaplanong magtaas habang papalapit ang holiday season. Lumabas sa Philippine CEO survey na lampas kalahati ng mga kumpanya sa bansa ang nagtaas presyo at nagpaplano pa sa susunod na 12 buwan. Katunayan, may mga nag-aabiso na raw sa mga supermarket na magtataas sila ng presyo simula Oktubre. Wala nagtataas actually during these months. Kaya nagpo-position ng mga kumpanya. Konti pa lang so far, naghihintayan lahat. Kasi nga, yun nga yung lista ng SRP. Talagang mabigat na bilang manufacturer, no, ang lahat ng cost, no, labor cost tumaas. We're trying to hold it off as long as possible. We're trying to hold it off and we're trying to do it in stages para hindi po mabigla ang mga tao. Pupulungin ng DTI ang mga manufacturer sa susunod na linggo para hilinging wag munang magtaas presyo ngayong taon, pasok man sa SRP ang produkto o hindi. Meron din kasing mga manufacturers na liliitan na lang ang size ng produkto kaysa magtaas. Pero wala pa man ang meeting. Pinangangambang panibagong pasakit na naman sa mga manufacturer ang oil price hike sa susunod na linggo. Lampas 2 pesos ang posibleng taas presyo sa diesel at lampas piso sa gasolina at kerosene. Paliwanag ng Energy Department, manipis pa rin kasi ang supply dahil sa pagbawas ng produksyon ng Saudi Arabia at Russia. Ito na ang ika-11 sunod na linggong taas presyo ng diesel at ika-10 sa gasolina. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Ayan, so kailangan na naman natin magsikip ng ating mga sinturon at saka ng ating mga ng wallet. Diba? Kailangan na naman natin dahil magtataas na naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating bayan. So, yun na, masaya dyan. Hindi, alam mo, meron kasi ako napanood na hindi ko lang nailagay dito. May napanood ako na kaya, sabi nung kaya daw dumadami ang krimen dahil nga naman sa dumadami ang may hirap na ating mga kababayan. Alam mo, may punto siya doon. Kaya alam nyo, ingat-ingat tayo dahil malala talaga itong mga pangyayari na nakikita natin dito sa natin. Although may maganda namang nagagawa ang ating kapulisan, although kulang talaga. I mean, alam nyo, iisipin mo talaga sa Pilipinas, ano ba ang problema? And remember, crime and peace sa Pilipinas hindi lang naman yan iisa ang factor. Marami dyan. Una-una, kahirapan. Pag mahirap talaga, magnanakaw ang tao.
Marami dyan manlalamang, di ba? Kaya nga maraming krimen, maraming scammer, maraming kung ano-ano, maraming katulad ng vlogger ni Libayan. Bakit naman pati yung nadamay, banat bay? Hindi, kasi ganun talaga. Kasi kailangan may content siya, kaya tuloy kahit mali-mali na content, okay lang. Kasi nga naman, pag wala ka nga namang masyadong kaso, kailangan mo ng content. So, yun ang iyong gagawin, di ba? Kahit, alam mo yun, kahit mali-mali na, basta batikusin mo lang ng batikusin si Tulpo, dadami viewers mo. Pag dumami viewers mo, kita na yan. Di ba kasi nga, naghihirap ang mga Pilipino, ayaw na kumuha ng abogado na hindi naman na ipapanalo. Mahal naman pag yung... Hindi totoo yan. Alam mo, mahal naman pagka magagaling na abogado. Ito. Wala sa listahan ang ibang retailer, mali ang spelling ng pangalan na nakalagay. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Yun! Nabudol na naman kayo ni Marcos. Ano to? Nabudol na naman ba kayo? Oh, yung ayuda para doon sa retailer, naalala nyo po, etong EO39. Na nagbigay siya ng price ceiling na hanggang 45 pesos yung well meal at yung regular meal 41 pesos. Ang kapalit, magbibigay ng 15,000 si Marcos na ayuda para dito sa mga retailers. Ayun ang pangako. Ayun ang pangarap. Hindi natin maintindihan. Ang masama, nabudol kayo ulit, no? Buti nga, joke lang, joke. Huwag mo lokohin. Nabudol na nga siya eh. Nabudol. Hindi kayo nasanay. Masanay na kayo. Maraming sasabihin niya, hindi matutupad. Bakit hindi natupad? Mali daw ang apelyido. Tingnan nga natin. Dinumog ang bigay ng 15,000 pesos na livelihood assistance sa mga rice retailers sa Marikina City kaninang umaga. Sabi dito, may tanong dito si Gina Mix Videos. Si Gemma Pasyente. Yung sabi niya, anong gusto mong regalo, coach? Palitan ang DA or EDSA 3? iPhone 15. Hindi, joke lang po. Hindi kasi ako nariniwala sa rally. Palitan ng DA, ganun din. Ipapalit niya dyan, kamag-anak lang din or hawak niya sa liig. Siguro ibalik si Bantag sa Bucor. Diretso tayo ha. Hindi pa man nagsisimula, puno na ang covered court na ito. Si Elmer Recepcion, mag-aalas 8 pa nakapila. Nagsara raw muna siya ng tindahan para makuha ang tulong sa pagsunod nila sa 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Yun nga lang, ang inaasahang pera, napurnada. Wala kasing apelyido ang pangalan niya sa listang ibinigay ng DTI. Na-encode nila, Elmer Hermoso, na wala yung asepsyon. Pero sabi naman sa akin, gagawan lang ng paraan. Malaki kayo na... Ito, hindi daw nabigyan dahil mali ang apelyido. Nako, yan lang ba? Ang daming na hindi nabigyan. Bakit yan lang ang in-interview nyo? Sana in-interview nyo din yung ibang hindi nabigyan. Pambihira naman, oh. Kayo talaga. Sino man na nag-interview niyan? Ano ba kayo? Parang ipinilit nyo lang eh. Kasi yan ang dahilan nila kaya hindi nabigyan mali ang apelyido. Excuse me po. Mamaya bibigyan ko kayo ng katunayan. Hindi lang dahil sa mali ang apelyido kaya hindi nabigyan ng 15,000. Ay nayangan talaga namin kasi minsan lang ito mangyari na magkaroon kami ng ganito na ayuda. May mga hindi rin nakakuha dahil mali naman ang spelling sa pangalan, gaya ni Eleuterio Espino. Ito naman, mali ang spelling ng kanyang pangalan, di nakakuha. Ano ko, apelyido, imbes Espino, naging Espelyo. Feeling ko, dahil siyempre, tamang dito address, tama yung pangalan ko. O ngayon, dapat i-assist na lang nila. Tiniyak naman ang Gano'n naman pala eh. Tama naman ang pangalan, tama naman ang
address, hindi, go nyo na. Dami nyo. Pero ang dami hindi daw nabigyan, ha? O ano kaya nangyari dyan? DTI na makakatanggap pa rin ng tulong sa ibang araw ang mga hindi nakakuha ngayon. Bukod sa 15,000 pesos na cash subsidy, posibleng makatanggap ng dagdag na tulong ang mga retailer mula sa kanilang mga lokal na pamalaan, kabilang na ang mga tax incentives o diskwento at pagsagot sa kanilang renta. Sa ganitong paraan, umaasa silang mas marami na makakasunod sa price ceiling. Sa pinakahuling tala ng DTI, nasa lampas 500 na ang nakatatanggap ng tulong sa Metro Manila. 592 na nakakatanggap. Pero mas maraming hindi nakakatanggap. Asa na yon? 1,120 yung hindi nakatanggap. Bakit yung in-interview, kung sino man yan nag-interview, ang in-interview nyo, yung nagkamali na apelyido, yung iba ba't hindi nakakatanggap? Kayo. Lampas kalahati yan ang target na bibigyan. Wala pa dyan ang higit 800 retailers na nakaschedule bigyan ngayong araw. Pero kahit nakatanggap ng tulong ang ilang retailer, aminado silang baka hindi pa rin makabenta ng bigas na pasok sa price cap. Hindi naman siguro kakayanin. Hindi rin ako magpapalugi kung mataas yung binili ko. Depende pa rin sa presyo at kalidad ng bigas. Kasi yung 41 pesos na mabibili sa palengke, parang hindi na makakain talaga. Totoo, ha? Parang hindi na talaga makain yung ganong klaseng presyo ng bigas. Para naman sa ilang grupo, hindi pinaghanda ng price cap lalo't may mga aberya sa pamimigay ng tulong. Sinasabi nila, pinag-isipan nilang mabuti. Actually, the fact na it took them 5 days to set up the ayuda means they were not prepared. Hindi sila talaga prepared. Hindi lang 5 days. Ang dami pa nga hindi nabibigyan eh. 1 week na. Dapat nga pangalawang linggo na to, dapat yan linggo-linggo binibigyan ng 15,000. Kasi hindi kung bibigyan yan, hihinto yan sa pagtitinda. Malulugi, sino ba loko-loko ikaw ba, Marcos, papayag ka na magtatrabaho ka, na wala kang kinikita, na ikaw pa magkakautang? Huwag sabihin, bubulain mo na naman kami. They did not anticipate. Common sense lang na ma-anticipate mo sa ganung kababalang presyo ng price ceiling. Malulugi talaga yung retailer. Price ceiling was a desperate act on the part of DA and DTI. Tiniyak naman ng DTI na mabibigyan ng tulong ang halos 6,000 retailer sa bansa, lalo't pinagbigyan ng COMELEC ang exemption sa pamamahagi ng assistance kahit abutin ng election ban sa September 15. Ayan, sabi ha. Makakaasa daw ang mga retailers na sila ay mabibigyan ng ayuda. Kaya lang, gaano katagal? Pangalawang tanong, ilang beses kayo magbibigay ng 15,000? Kasi depende yan sa haba. Kung 15,000 lang tapos isang buwan, 2 buwan, kulang yun. Kaya nga gaya na sabi ko, dapat yan linggo-linggo. Kasi ang laki ng lugi dyan. Bibili mo ng 50, 55 yung bigas. Tapos papabenta sa'yo 41? Ano yun, lokohan? Ito po, meron akong papatunay sa inyo. Kasi po, kanina, ay sabi ko nga sa inyo, ako'y namalengke. Tiningnan ko yung mga presyo ng bigas. Tayo'y konting ng interview. Kung ano na ba talaga ang presyo ng bigas ngayon? Sila ba ay talagang nakakakuha ng ayuda? Papatunayan ko lang sa inyo dahil sinasabi ko sa inyo, ako hindi pwedeng lokohin itong gobyernong ito. Ako namamalengke. Alam ko presyo. Kaya pag sinabing tumaas yan, tumaas alam ko. Hindi yung nakibalita lang ko kanino. By experience, ramdam ko yung hirap. Yung nag-a-adjust ka. Dati yung binibili ko 45. Maganda na. Bago ka naupo, Marcos. Ngayon yung 45 ni hindi makain ng aso. Totoo yan, Marcos. Huwag kang paano-ano ha. Tingnan nyo to. Ayun ang mahal-mahal. Asa na yung 20 pesos ni Marcos? Ayan, Ako mismo yan. Ako mismo kumukuha. Dito po yan sa palengke sa Rustans. Coach Oli, kaya naman pala mahal palengke sa Rustans. Hindi, joke lang po. Wala pong palengke ang Rustans. Ayan, sa palengke po yan, ha?
Oh, 54, 54, 53, 56, 54. Oh. Oh, ayan ang presyo. Ayan, mapapansin mo ha. Oh. Yung mga bigas, mapuputi. Norma. Coach Oli, niloloko mo talaga kami. Bigas nga, di maputi. Oh, tingnan nyo yung 45. Iba kulay. Parang pangkalapate. Naiintindihan ninyo? Kasi lugi sila talaga eh. Ibebenta talaga nila dyan. Halos palay na lang. Pansinin nyo ha? Magkano yung presyo? Tapos pansinin nyo magkano yung anong itsura ng 45. Kulang na lang pangkalapate. Marcos, manood ka ha kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi ka dapat nanonood ka dyan eh. Kung ano-anong pinapanood mo, racing. Para kayong mga motor, mahilig sa racing. Ngayon. Oh. Wala na yung pangako ni Mark. Ibang-iba, kulay pa lang, alam mo na. Ha? Ganyan po ang itsura ko pag nakatabi ako ng mistisa. Lutang yung kulay, kakaiba eh. Oh, ang layo na. 20 pesos. Kuya. Binigay na ba yung 15,000 na ayuda? Wala pa po eh. Siguro. Kita mo, wala pa silang nakuhang ayuda. Wala pa. Hindi yan ang kamali apelyido. Huwag tayong maglokohan na wala silang nakuha. Isuki ko to. Bukas pa lang po matanggal. Kasi 14 pa lang po nakaschedule po kasi. So hindi pa raw natanggap. Bukas pa daw. Sabi last week. Tapos ngayon bukas. Pag di mo natanggap kuya, sumbong mo sa akin ha. Kasi dapat yun natanggap nyo na last week. Dapat makatanggap kayo ulit ngayong week na to. Iba na yun eh. Iba ang usapan na yun. Oh. Ito si Suki yan. Diyan ako bumibili. Kaya alam ko presyo. Hindi nyo ako maluloko nitong kadi-kadiwa na yan. Kalokohan yun. So, sige kuya. Ayan. Yung 45 tuloy binili ko. Hindi. Iba po yung binibili ko ha. Kaya, ayan. Kapatunay na alam ko po yung sinasabi ko. Nasa ground po ako. Ha? Kaya alam ko po yan. Kasi una kong naramdaman yan, tumaas yung presyo sa Mang Inasal. Paborito ko rin yun. So, sa Mang Inasal dati, 130 lang eh. Only rice na. Ngayon, 185 lumalagpas. So, Marcos, sana yung mga ganitong klase ang iyong pinapanood. Naisipin mo, may ganito. Nandiyan ka na naman sa Singapore. Manunood ka na naman ng racing. Ang problema nasa Pilipinas. Ang layo mo sa gera. Ang gera natin ay laban sa mataas na presyo ng bigas. Nandito po sa Pilipinas ang gera. Mataas na presyo ng sibuyas. Ngayon, sili, meron na rin. Kamatis. Andiyan ka, nunood kang racing. Pa-fireworks pa kayo. Diyan sa birthday mo, may pa-fireworks ka pa. Sana nagtabi na lang kayo mag-asawa, doon ka nag-fireworks. Nang nasasayahan yan. So, ako may sasabihin sa inyo. Ha? Alam ko po pagka magkaaway ang magsyota o mag-asawa eh. O, pag bugnutin, magkaaway yan. Ha? Pag masaya ang lalaki, bati sila. Bakit ka pa kasi nag-fireworks? Dapat iba inaasikaso mo. The next performance will start momentarily.